Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bagong bili ang MacBook Neo mo at gusto mong i-connecta ang iyong Epson L3210 printer pero hindi mo alam kung paano i-install ang driver, huwag kang mag-alala dahil sa video na ito ay ituturo ko kung ano ang step-by-step process. Sa loob lang ng ilang minuto, magiging ready ang iyong printer para sa printing at scanning. So tara, simulan na natin. Step 1, buksan ang Epson support website. Okay, so dito sa video na to, gamit yung Safari browser. So ibuksan lang natin siya and then dun sa itaas, sa address bar, i-type lang natin yung Epson L3210 drivers and mapupunta tayo ngayon sa Epson website. So dito makikita nyo, andito na tayo ngayon direct sa model ng ating printer. Step 2, piliin ang operating system. So, ang gagawin mo lang dyan, i-click mo yung operating system. So, since ang i-install natin ay MacBook Neo, so ang i-select natin dito ay yung Mac OS. Pero bago yun, kung hindi ka sigurado kung anong version ng Mac OS yung naka-install sa'yo, so ganito yung gagawin mo dyan, i-minimize muna natin and then, punta ka lang dun sa settings. Ayan, click natin yung settings. And then, makikita mo yung about. And then, ayan. So, makikita mo ngayon dito yung mismong operating system o Mac OS. Ang version niya ay 26.5. So, ngayon, ang gagawin mo ngayon dyan ay iselect mo yung Mac OS 26. And then, i-click natin yung Go. Ayan, so after nyan, antayin lang natin maglo-load siya and then magda-direct na tayo ngayon sa download. So eto na, so step 3, i-download ang drivers. So makikita mo may nakalagay dyan recommended for you. So may download button, i-click lang natin siya and then gawin natin dyan, merong software license agreement. Kung nabasa mo na siya, i-click mo lang yung agree and then click download. So makikita mo, ayan, on process na yung download. So ayan, makikita natin downloading na siya hanggang sa matapos. Ayan. And then step 4, buksan ang downloadable file. So kapag tapos ng i-download, so ayan dito, since tapos na siyang i-download, ang gagawin natin dyan ay double click lang natin yung pinaka-installer ng ating drivers. Pero bago yun, so ang wag mong kakalimutan, ang una natin munang gawin dito is i-make sure natin na naka-open yung ating printer and then i-make sure natin na connected yung ating USB cable doon sa ating adapter. Step 5, simulan ang installation. So pagkatapos nating i-check yung printer at yung cables na connected sa ating MacBook Neo, so buksan natin yung installer. So i-double click lang natin and then after nyan, antayin lang natin. So yan, may lalabas na updating. So, step 6, enter password. Kapag humingi ng administrator password ang MacBook, ilagay lang ang password ng inyong MacBook. So, normal lang ito dahil may ini-install tayong software. So, gagawin natin dyan, ilalagay lang natin yung password and then click OK. So, ayan. So, after nyan, lalabas dito yung, ayan, pag may lumabas na ganyang pop-up, yung thank you for using this Epson product, click mo lang yung OK. And then, ayan, lalabas yung license agreement. So, pwede mong i-scroll pababa para mabasa mo yung agreement. Pero kung okay na, nabasa mo na yung mismong agreement, ang i-click mo lang dyan ay accept. So, i-click natin yung accept button. And then, click natin dyan yung yes. Then, after nyan, so, wala naman akong ibang gagalawin dyan. Okay, so, click natin ulit yung next. And then, ito yung check the following. So, make sure the printer is turned on. Ito yung sinabi ko kanina. So, instead na antayin natin yung ganito, i-set up na natin kagad. So, make sure na nakasaksak na yung printer, nakabukas pati yung cable connected dun sa MacBook Neo natin. So, ayan. So, dito makikita nyo, ayan, okay na siya. So, nakabukas nga siya and connected siya dun sa ating MacBook. So, yung ating mismong ink ay okay din naman. So, yan. Check lang din natin yan. Okay, so then after nyan, ang susunod natin gawin ay i-check natin yan and then click natin yung next.
So ayan, so connect via USB cable and then checking the software update. So ito yun, no? So connected siya dapat dyan, and then after nyan, ito na. So ang gagawin mo lang dyan, pag nakita mo na yung part na to, click mo lang yung next. Yan, so antayin lang natin. Okay, so add printer. So dito, ang nangyari nga, yung nagpalagay kasi sa akin ng printer driver ay meron na siyang naunang naka-install. So ang concern niya ay ayaw daw gumana. So ang gagawin ko dyan, i-remove ko na yung unang naka-install na printer. And then eto, na-detect niya yung pangalawang printer na inilagay natin. So ngayon, ang gagawin natin dyan ay i-set default printer na natin yung Epson L3210. So ito yung printer kasi na ginagamit niya. And then, ang gagawin natin dyan, i-rename natin yung printer. So, right-click natin dyan yung rename. Tanggalin lang natin yung number 2 kasi naka-series 2 siya. So, yan, tanggalin natin. And then, click lang natin yung done. Ayan, so okay na. So, ayan, okay na. So, active na yung ating printer. So, ang susunod kong gagawin dito ay magte-test print tayo ngayon kung gumagana na yung ating Epson printer kasi nga nag-install na po tayo ng ating drivers. So dito type lang natin yung test and then click natin yung print or control P and then ito yung lalabas. Makikita natin na detected na niya yung printer na in-install natin kanina. So ayan. So ang gagawin lang natin dyan, i-click lang natin yung print button and then check natin kung gagana. So, ayan, makikita natin na gumana. Ayan, nag-print yung ating tinype kanina. So, ayan. So, ibig sabihin, successful yung ating pag-i-install ng drivers MacBook Neo. Ayan, so ito siya. At ayan, so dito natatapos ang ating video tutorial. So, huwag mo sanang kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. At kung may tanong ka, maaari mo itong i-comment sa comment section para masagot natin. So, yun lang. Salamat!